Namatay ang ilaw sa kwarto namin. Wala pang 2 minuto. Bumukas ang pinto ng elevator sa aming basement parking. Isang babaeng nakasuot ng dark sunglasses ang lumabas. Kahit eksaktong alas, 11 na nakabi. Kilala ko ang hugis ng mukha niya. Ang paraan ng paglakad niya. Walang iba kundi si Celeste. Ang dating matalik kong kaibigan na nanira sa buhay ko 15 years ago. At bago pa ako makahinga, sumunod na lumabas mula sa elevator. Si Rafael, ang asawa ko. Nakatayo lang sila dun sa dimly lit na parking area ng aming condominium sa Bonifacio Global City. Hindi nila ako nakikita dahil sa heavy tint ng windshield ng sasakyan ko. Inayos ni Rafael ang cuff ng kanyang dress shirt. Isang habit na ginagawa niya kapag satisfied siya sa isang malaking business deal. Nung gumit si Celeste, isang ngiting pamilyar sa akin mula pa noong nasa college kami. Sumakay siya sa kanyang itim na sedan at tahimik na nagmaneho paalis patungo sa exit ramp. Si Rafael naman ay naglakad pabalik sa elevator. Malamang para bumalik sa aming unit sa 12th floor. Naiwan akong nakahawak sa manibela. Ang higpit ng hawak ko ay sapat na para mamuti ang magna-clash ko. Kakarating ko lang mula sa Mactan Airport. Umuwi akong ng 2 araw ng maaga mula sa isang cultural convention sa Cebu para ay surprise sana ang asawa ko. Nasa passenger seat pa ang isang kahon ng dried mangoes na paborito niya. Sa mga teleserye. Ito ang eksena kung saan ang asawa ay lalabas ng kotse at magsisimulang sumiga. Susugurin ang kabit. Sasampamalin ang asawa at gagawa ang iskandalo na pag-usapan ngang buong building. Pero 45 years old na ako. At matagal ko nang natutunan na ang emosyon ay kalaban na diskarte. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Huminga ako ng malalim. Pinatay ang makinangang sasakyan. At tahimik na naglakad papunta sa elevator. Sa bawat palapag na inaakyat ko, unti-unting namamatay ang ilusyon nega perpekto kong pamilya. Pinalitan itong isang malamig at kalkuladong galit. Pagbukas ng elevator sa 12th floor. Sinalubong ako ng tahimik na hallway. Ginamit ko ang keycard ko at tahimik na binuksan ang pinto ng aming unit. Wala si Rafael sa sala. Narinig ko ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa master bathroom. Naaliligo siya. Pumasok ako sa master bedroom. At doon ko naamoy ang ebidensya. Hindi ito pabango ni Rafael. At lalong hindi ito ang signature scent ko. Isang matapang na floral perfume ang naiwan sa hangin. Tiningnan ko ang kama namin. Perfectly made. Pero alam ko ang bawat lukot ng mga bedsheets namin dahil ako ang nagayos nito araw-araw. May isang unan na bahagyang wala sa pwesto. May naramdaman akong matinding kirot sa dibdib ko. Pero agad ko itong ibinaon. Hindi lang ito simpleng pambababae. Si Rafael ay isang high-rolling corporate consultant na may hawak na malalaking kliyente sa Makati. Napaka-arogante niya. Pero napakaingat din pagdating sa kanyang public image at sa kanyang pera. Tinitingnan niya ang aming kasal bilang isang zero-sum game. Kung gusto lang niyang makipag-sex kay Celeste, pwede siyang mag-book ng 5-star hotel sa kahit saan. Hindi niya kailangang dalhin ang babaeng iyon sa mismong pamamahay namin. Ang pagdadala ng ibang babae sa marital home ay isang statement ng absolute control. O kaya naman, may kailangan silang gawin dito na hindi nila pwedeng gawin sa labas. Lumabas akong kwarto at naglakad papunta sa home office ni Rafael. Bukas ang pinto nito. Isang bagay na hindi niya madalas ginagawa. Pumasok ako at tiningnan ang kanyang mahogany desk. Laking malinis ang desk na iyon. Walang kahit anong kalat. Pero napansin ko na ang lower left drawer ay hindi nakalok ng maayos. May maliit na awang. Alam ko kung saan niya tinatago ang susi nito. Nasa likod ng isang lumang encyclopedia sa kanyang bookshelf. Kinuha ko ang susi. Binuksan ang drawer. At mabilis na tiningnan ang mga files sa loob. Memoryado ko ang bawat folder na nandun dahil ako minsan ang nagayos ng aming filing system. Nabavala ang blue folder.
Ang folder kung saan nakatago ang mga dokumento ng aming home equity at original title ng kondo. Bakit kukunin ni Rafael ang mga dokumento ng aming property sa kalagitnaan gabi? At bakit kasama niya ang ex-best friend ko? Ibinalik ko ang susi sa bookshelf at tahimik na lumabas ng office. Pumunta ako sa kusina at inilabas ang mga binili kong pasalubong. Sadyang gumagawa ng ingay para malaman niyang nakawi na ako. Ilang sandali pa, lumabas si Rafael mula sa kwarto. Nakasuot bathrobe at basa pa ang buhok. Bahagyang nanlaki ang mga mata niya nang makita ako. Pero agad ding bumalik sa kanyang kalmadong ekspresyon. Bumati siya sa akin at nagtanong kung bakit ang aga kong umuwi. Ngumiti ako. Isang perpektong ngitingang, isang walang muwang na asawa. Sinabi ko na natapos ng maga ang convention at gusto ko siyang i-surprise. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Ang lamig ng ngalabi niya laban sa balat ko. Habang nagluluto akong dinner namin. Nakwento siya tungkol sa naging araw niya. Sinabi niya na galing siya sa isang late client meeting sa Makati. At kakarating niya lang din kaya siya naligo. Pinakinggan ko ang bawat salita. Niya habang piniprito ko ang salmon sa kawali, ang galing niyang magsinungaling. Ni hindi kumukurap ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Ang marialis na ikaw ay kasal sa isang kumpletong estranghero, ay isang nakakapanindig balahibong karanasan. Pero habang pinapanot ko siyang uminom ng kanyang whiskey, alam ko na kailangan kong maglaro sa kanyang mapatakaran. Kailangan kong maging perpektong asawa. Dahil kapag nalaman niyang alam ko ang totoo, itatago niya ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, habang nasa opisina si Rafael, gumawa akong sarili kong mga hakbang. Hindi ako pumunta sa MNJ kaibigan ko para umijak o maglabas NJ sama NJ Lube. Pumunta ako sa isang high-end law office sa Legazpi Village para makipagkita kay Atty. Donato. Isa siyang veteran family and corporate lawyer. Silver-haired. Unflappable. At may reputasyon na walang inaatrasang laban sa lupngang korte. Nakaupo kami sa kanyang opisina. Umiinom kape. Habang kinukwento ko ang mga nakita ko nung nakaraang gabi kasama ang nawawalang folder, tahimik lang siyang nakikinig. Nagtatake ng notes sa kanyang legal pad. Sinabi niya sa akin na ang pagdadala ne kabit sa marital home, lalo na may kinalaman ang mga property documents, ay hindi isang impulsive act. Ito ay bahagi ng isang malamig at pinakplanuhang galaw. At nang mabanggit ko ang pangalan ni Celeste, may napansin akong pagbabago sa ekspresyon ni Atty. Donato. Tumayo siya. Pumunta sa kanyang computer. At may sinark sa database ng Supreme Court. Pagkatapos ni ilang segundo, humarap siya sa akin na may seryosong tingin. Sinabi niya na si Celeste ay hindi na lang basta isang lumang kaibigan mula sa nakaraan. Pumasa siya sa bar exams 7 taon nang nakakalipas at isa na siyang ganap na abogado, pero hindi lang iyon ang nagpakaba sa akin. Sinabi ni Donato na si Celeste ay isa ring commission notary public sa Makati. Dito sa Pilipinas, ang timbangang isang notary public ay napakataas. Sila ang nag-authenticate ng mga kontrata. Nagpapatibay ng mga bentahan ng lupa. At nagbibigay ng legal na kapangyarihan sa mga pampublikong dokumento. Biglang nagkaroon ng malinaw na hugis ang lahat. Ang nawawalang folder ng aming home equity. Ang pagbisita ni Celeste sa aming kondo ng 10 oras, NG gabi. Hindi sila nagtatago sa basement parking para magkaroon ng simpleng affair. Gumagawa sila ang negosyo gamit ang maari-arian ko. Pinayuhan ako ni Atty. Donato na huwag munang kumilos ng padalos-dalos dahil kailangan namin ng solidong ebidensya. Inirekomenda niya sa akin si Javier, isang private investigator at dating operative ng Criminal Investigation and Detection Group. Kinahapunan, nakipakita ako kay Javier sa isang tagong kapean sa Salcedo. Wala siyang suot na trench coat tulad sa mga pelikula. Isa siyang lalaking nasa 50s. Nakasuot ng simpleng polo shirt. At tahimik lang sa isang sulok. Pero ang mata niya,
ay laging nag-oobserba sa paligid. Ibinigay ko sa kanya ang plate number ni Rafael at ang address ng law office ni Celeste. Ang utos ko ay napakasimple. Sundan sila. Kunanan ni litrato. At alamin kung ano talaga ang pinagkakaabalahan nila bukod sa isa't isa. Lumipas ang 3 araw ngang matinding pagpapanggap. 3 gabi akong tumabi kay Rafael sa kama. Pinapakinggan ang pahinga niya habang natutulog. Sa tuwing nakapikit siya, nag-isip ako kung anong klaseng halimaw ang katabi ko. Naging perpekto akong asawa sa mga araw na iyon. Ipinagplansa ko siya ngang isusuot niya. Ipinagluto ni breakfast. At nginisiyan bago siya pumasok sa trabaho. Hanggang sa tumawag si Javier at nakipakita sa akin para iabot ang isang brown envelope. Pagbukas ko nito, tumambad sa akin ang mga surveillance photos na nagpabago sa lahat. Hindi niya sinundan sina Rafael at Celeste sa mga tagong motel sa Pasig. Sinundan niya sila sa mga bangko sa Begeche, sa Registry of Deeds, sa mga private wealth management firms, sa mga litrato. Makikita silang magkasama sa mga lobby. Laging may dalang mga makakapal na dokumento. Seryoso ang usapan nila at mukhang mga corporate partners na nakuklose ng isang malaking deal. Nagpanik ako ng bahagya kaya dali-dali akong bumalik sa aming kondo at binuksan ang aking laptop. Nag-request ako ng mga credit reports ko mula sa TransUnion at sa iba pang local credit bureaus para tingnan ang estado ng mga accounts namin. Pumunta din ako sa online portals ng aming mga joint bank accounts. Nanginginig ang gadaliri ko sa keyboard habang hinihintay ang loading screen. Paglabas ng resulta, halos huminto ang pagdibok na puso ko. Isang massive financial hit ang nakarehistro sa ilalim ng joint names namin, 12.5 million pesos. Isang home equity line of credit ang inilabas laban sa aming kondominium 2 linggo lang ang nakakalipas. Halos $250,000 ang hinihigo palabas ng aming net worth. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Ang batas natin sa Absolute Community of Property ay mahigpit pagdating sa mga mag-asawa. Hindi pwedeng isangla o ibenta ang isang marital property na walang pirma at personal na pahintulot ng makabilang pani. Kailangan ng signature ko sa loan agreement at kailangan kong humarap sa bangko. At hinding-hindi ako pumirma ngang kahit anong dokumento para sa milyon-milyong utang na ito. Tinawagan ko agad si Atty. Donato habang nakatingin sa screen. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi adi. Sa iyak. Kundi dahil sa matinding galit na bumabalot sa sistema ko. Sinabi niya sa akin na pumunta agad sa opisina niya ngayon din. Umulan ng malakas sa Makati. Pagdating ko, ang traffic sa Ayala Avenue sa ibaba ay parang isang mabagal na ilog nga pulang ila. Pagkapasok ko sa opisina ni Donato, nakita ko siyang nakatayo sa harap ng kanyang glass window. Seryosong naghihintay. Walang ngiti sa malabi niya nang salubungin niya ako. Umupo ako sa tapat ng kanyang desk. May kinuha siyang isang folder at dahan-dahang inislide. Ito palapit sa akin. Ito daw ang nakuhang certified copy ng loan agreement mula sa bangko. Nakuha gamit ang kanyang ma-personal na koneksyon. Tiningnan ko ang dokumento na naglalaman ng 15 pahina ng legal jargon at amortization schedules. Pero ang mata ko ay dumiretso sa huling pahina kung saan naroon ang ngapirma. Nakita ko ang pangalan at pirma ni Rafael. Malinaw at kumpiyansa ang bawat stroke. At sa ibaba ng pangalan niya, nakita ko ang pangalan ko, Madeline. Sa ibabaw ng pangalan ko ay isang pirma na nagpatigil sa pahinga ko. Isang perpektong forgery. Kuha hanggang sa huling kurba ng letrang M at sa diin ng ballpen sa papel. Kahit ako. Kung hindi ko lang alam na nasa Cebu ako ng araw na ito. Mapakakamalan kung ako talaga ang pumirma nito. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit nanlamig ang buong katawan ko. Ang nagpabilis sa tibok ng puso ko ay ang nakatatak sa tabing mapirma namin, isang gold seal na naka-emboss sa papel. Ang dry seal ang isang notary public. Binasa ko ang pangalan ng administering officer na sumumpa at nagpatunay na humarap ako sa kanya at kusanglob na pumirma sa dokumentong ito. Attorney Celeste. Napapikit ako ng mariin habang hawak ang papel. Ang dating best friend ko ay ginamit ang kanyang lisensya
bilang abogado at notaryo para patunayan ang isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nakakahalaga ng 12.5 milyon pesos. Sa Pilipinas, ang pagnotaryo ang isang pekeng pirma sa isang pampublikong dokumento ay hindi lang simpleng pagkakamali. Isa itong malubhang krimen. Falsification of public documents. Maaring matanggalan ng lisensya sa pagkaabogado si Celeste at makulong sila pareho ni Rafael ng matagal. Ibig sabihin, alam nila kung gaano kalaki ang panganib. Alam ni Celeste na tinataya niya ang buong career niya at ang kalayaan niya para sa asawa ko. Ganyang kalalim ang koneksyon nila. At ganyan katindi ang plano nilang sirain ako. Iminulat ko ang mga mata ko at tiningnan si Attorney Donato na naghihintay ng magiging reaksyon ko. Ang asawa ko ay hindi lang basta naghanap ng ibang babae para lokohin ako sa kama. Silang dati kong matalik na kaibigan ay nag-orkestrate ng isang multimillion peso financial heist. Plano nilang ubusin ang lahat ng ari-arian ko. Isanla ang bahay na inuwian ko. At iwan akong walang kahit anong pera bago nila ako hiwalayan. Gusto nilang kunin ang lahat at iwan akong pulubi sa kalsada. Tinanong ako ni Donato kung ano ang gusto kong gawin. Kung gusto ko na ba raw, ay konfronta si Rafael pag-uwi ko. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang umiling. Hindi ko sisirain ang laro nila ng ganun-ganun lang. Kung gusto nilang maglarong dumi at gumamit ng batas para nakawan ako, ipapakita ko sa kanila kung paano manalo ang isang babaeng walang isusuko. Uuwi ako mamaya sa Begeche. Ipagluluto ko ulit si Rafael ng dinar. At tatanungin ko siya kung kamusta ang araw niya, at habang natutulog siya ng mahimbing sa tabi ko. Tahimik at dahan-dahan kong sisimulang sunugin ang buong mundo niya. Ang buong gabi na iyon ay isang mahabang pag-aral sa pagpipigil. Pinakinggan ko ang bawat pahinga niya. Bawat paggalaw ngang dibdib niya sa ilalim ng kumot, sa bawat oras na lumilipas. Nararamdaman ko ang paglamig, nege sa sarili kong puso. Hanggang sa naging kasing yelo ito nga aircon na bumabalot sa buong kwarto. Kinabukasan, habang nasa banyo pa siya at naliligo para pumasok sa opisina, kinuha ko ang aking telepono at nagpadala ang isang maikling mensahe kay Attorney Donato. Sinabi ko na gusto kong simulan ang pinakamalalim na investigasyon sa lahat ng aspeto ng aming buhay mag-asawa. Wala siyang dapat itira. Walang kwento na hindi bubuklatin. Paglabas ni Rafael mula sa banyo, amoy mamahaling sabon at nakangiti na parang walang anumang kasalanan sa mundo. Inabutan ko siyang mainit na kape. Tinanong ko siya kung marami ba siyang meetings ngayon. At sumagot siya na medyo abala daw siya sa isang malaking corporate restructuring project. Ngumiti ako at sinabing mag-ingat siya. Habang sa isip ko ay binibilang ko na ang nga araw ng kanyang huwad na imperyo. Pakolis na pakolis niya. Nagbihis ako dumiretso sa Makati. Sa isang pribadong conference room na nakabook sa ilalim ng ibang pangalan, nandun na si Attorney Donato at may kasama siyang isang babaeng naka-uniforme ngang madilim na kulay abo. Ipinakilala niya, ito bilang si Katrina. Isang forensic accountant, na madalas nilang kunin para sa mga kasong may kinalaman sa money laundering at malalaking corporate fraud. Umupo ako. At agad na binuksan ni Katrina ang kanyang laptop. Walang paligoy-ligoy na inilatak sa harapan ko ang mga dokumentong nakalap nila sa loob lamang ng 48 oras. Hindi lang pala ang kondo namin sa Bonifacio Global City ang ginawang collateral. Ipinakita sa akin ni Katrina ang kopya ng titulo ng aming beach house sa Nasugbu, Batangas. Ang property na iyon na matagal na naming nabayaran ay nakapangalan na ngayon sa isang holding company na hindi ko pamilyar. Ipinaliwanag ni Katrina na nung nakaraang buwan pa naganap ang paglipat. Gamit ang isa na namang huwat na dokumento na naglalaman ng pekeng pirma ko. At ang nangnotaryo ng deed of sale ay walang iba kundi si Attorney Celeste. Ramdam ko ang paghigpit ng lalamunan ko habang nakikinig sa mga numero at petsa na binabanggit ni Katrina. Lahat ng aming joint retirement funds ay unti-unting nalikwidate sa nakalipas na 6 na buwan. Ang bawat withdrawal ay sadyang ginawa sa maliliit na halaga upang hindi mag-trigger ng alerto sa bangko. At lahat ito ay dumaan sa isang masalimuot na web of transfers bago bumagsak sa isang offshore account.
Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ay noong inabot sa akin ni Attorney Donato ang isang manipis na folder na naglalaman ng huling habilin at testamento ni Rafael, isang bagong will and testament. Natahimik na ginawa, at nilagdaan 3 buwan na ang nakakalipas. Sa dokumentong iyon, tinanggal niya ako bilang pangunahing tagapagmanaeng kanyang personal na yaman. Ang nakasulat bilang sole beneficiary at executor of estate ay si Celeste. Tinitigan ko ang papel. Ang mga letrang nagpapatunay na ang lalaking pinakasalan ko ay hindi lang nakplano na iwan ako. Nakplano siyang burahin ako ng tuluyan sa kanyang buhay. Bitbit ang lahat ng pinahirapan namin upang ibigay sa babaeng sumira sa tiwala ko 15 taon na ang nakaraan. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang nanginginig kong magamay. Tinanong ako ni Attorney Donato kung ano ang susunod na hakbang. Dahil kung tutuusin, ay sapat na ang ebidensya para magsampa ng mga kasong kriminal tulad ng falsification of public documents. Umiling ako at tiningnan sila ng diretso sa mata. Sinabi ko na kapag inilabas namin ito ngayon, baka may oras pa silang magtago ng pera o tumakas. Gusto kong ipasara ang bawat labasan bago nila mapagtanto na nasusunog na ang bahay nila. Kasama si Katrina at Attorney Donato. Nagsimula kaming gumawa ng isang tahimik ngunit na kamamatay na counterattack. Una kong ginawa ay lihim na ipina-freeze ang aking personal na credit upang hindi na sila makapagbukas pa ang anumang utang gamit ang pangalan ko. Nagbukas ako ng mga sariling bank accounts sa mga bangkong walang koneksyon sa aming joint finances. At unti-unting inilipat ang mga natitira kong personal na pondo doon. Pagkatapos, gumawa kami ni Attorney Donato ng mga formal liham sa fraud division ng aming mga bangko. Ibinigay namin ang impormasyon tungkol sa hinihinalang identity theft. Ngunit nag-request kami ng isang tahimik na internal review sa ilalim ng mga patakaran ng Anti-Money Laundering Council. Ang layunin ay having komplikado at punong rete pang anumang susunod na transaksyon ni na Rafael at Celeste. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang buhay ko na parang walang nangyari. Umuwi ako sa kondo. Naghahanda ng masarap na hapunan. At nakikinig sa mga kwento ni Rafael tungkol sa kanyang araw. Ngumingiti ako kapag sinasabi niyang malapit na siyang makakuha ng malaking bonus. At niyayakap ko siya bago matulog. Iyon ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay ko. Ang amoy ng kanyang pabango. Ang tunong kanyang boses. Lahat ng ito ay nagdudulot ng matinding pandidiri sa loob ko. Ngunit hindi ko hinayaang may makita siyang kahit na anong bakas ng galit sa aking muha. Hanggang sa dumating ang araw na hinihintay ko. Isang gabi. Habang nanonood akong balita sa sala, napansin ko ang madalas na pagtingin ni Rafael sa kanyang cellphone. Baka sa mukha niya ang pakalito na unti-unting nauwi sa inis. Tumayo siya at nakpunta sa balkonahe. Isinara ang glass door upang hindi ko marinig ang kanyang pakikipag-usap. Ngunit alam ko na kung ano ang nangyayari dahil nakatanggap akong update mula sa bangko ng hapong iyon. 2 malaking wire transfer na sinubukan niyang gawin patungo sa kumpanya nila ni Celeste ang na-flag ng system at na-hold para sa secondary verification. Kinabukasan, mas lumala ang sitwasyon. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang platinum credit card sa isang mamahaling restaurant sa Makati para sa isang business lunch. At ito ay direktang na-decline nang tumawag siya sa bangko. Sinabihan siya na ang lahat ng accounts na nakapangalan sa kanya o may koneksyon sa aming joint accounts ay kasalukuyang nasa ilalim ng administrative freeze. Hindi sinabi sa kanya kung bakit. Dahil iyon ang protocol kapag may nagaganap na fraud investigation. Pag-uwi niyang Tondo ng gabing iyon. Hindi siya mapakali. Naglalakad siya pabalik-balik sa aming sala. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili habang panay ang type sa kanyang laptop. Tinanong ko siya ng malumanay kung may problema ba. At sumagot siya na may maliit na glitch lang daw sa sistem ng bangko at mayos din ito bukas. Ngunit alam kong alam niya na hindi ito simpleng glitch. Sa kabilang banda, padala ng surveillance photo si Xavier, ang aking private investigator. Nakuhanan niya si Celeste na nagmamadaling lumabas mula sa kanyang law office. Walang suot na makeup at halatang balisa. Ayon sa report ni Xavier, hindi pumunta si Celeste sa bangko.
Pumunta siya sa opisina ngang isa sa pinakamagagaling na criminal defense lawyers sa Ortigas, bilang isang notary public at miyembro ngang. Alam ni Celeste na ang pagkakadawit sa ₱1 milyon pisong fraud at falsification ay hindi lang magre-resulta sa pagbawi ngang kanyang lisensya. Ito ay direktang tiket patungo sa kulungan. Nagsisimula na silang magpanik. Dahil hindi nila ma-access ang malaking pondo at patuloy na tumataas ang pressure mula sa internal investigations ng bangko, gumawang desperadong hakbang si Rafael, isang umaga habang nakakape kami. Hinawakan niya ang kamay ko. Isang pamilyar at matamis na kilos na dati ay nakpapabilis ng tibok ng puso ko. Sinabi niya na gusto niyang isecure ang aming future. Na masyado na malaki ang maintenance ng kondo namin sa BGC at baka magandang ideya na ibenta na ito at ay konsolidate ang aming mga assets. Idinagdag niya na may kaibigan siyang wealth manager na nanganggalang Paulo na makakatulong daw sa amin para mapalago ang pera namin. Kailangan ko lang daw sumama sa kanya mamayang hapon sa opisina ni Paulo para pumirma ngang ilang preliminary documents. Tinitigan ko ang mamata ni Rafael. Naghahanap kahit konting konsensya. Ngunit wala akong nakita kundi purong manipulasyon. Pumayag ako. Ngumiti ng tipit. At sinabing magayos lang ako. Pagdating namin sa opisina ni Paulo sa isang high-end corporate building, ramdam ko agad ang pilit na kaswalidad sa kwarto. Si Paulo ay isang makinis at profesional na lalaki. Nakasuot ng mamahaling suit. At panay ang tango sa lahat ngang sinasabi ni Rafael. Inilatag niya sa mesa ang makapal na patongam ga kontrata at deed of absolute sale para sa chondo namin. Ipinakita niya kung saan ako dapat pumirma. May mga sticky notes pa na kulay dilaw na naktuturo sa makablangkong linya. Tahimik lang akong nakatingin sa mga papel, sabi ni Rafael. Sige Nara. Pirmahan ko na para mabilis nating matapos ito at makapag-dinner na tayo sa paborito kong restaurant. Kinuha ko ang mamahaling ballpen na inabot sa akin ni Paulo. Inikot-ikot ko ito sa aking madaliri. Binasak ko ang katahimikan gwarto sa isang malamig at kalmadong boses. Sinabi ko kay Paulo na pasensya na. Ngunit hindi ako pumipirma ngang anumang dokumentong legal na hindi mo na nababasa nga. Aking sariling abogado, natigilan si Paulo. Ang kanyang profesional na ngiti ay biglang naging alanganin. Tumingin siya kay Rafael na tila naghihintay ang signal. Si Rafael, sa unang pagkakataon, ay nawala ng kontrol sa kanyang emosyon. Medyo tumaas ang boses niya. Sinasabing hindi ko na kailangan ng abogado dahil asawa ko naman siya at pareho lang kami ng interes. Ibinaba ko ang ballpen sa ibabaw ng kontrata. Tumingin ako ng diretso kay Rafael at sinabing iyon din ang inisip ko noong isinangla. Ang kondo natin at noong inilipat ang titulong beach house sa Batangas. Na hindi ko alam, parang may sumabog na bomba sa loob ng opisina. Namutla si Rafael. Ang mga mata niya ay nanlaki sa matinding gulat. Hindi makapagsalita at hindi makahinga ng maayos. Si Paulo ay biglang umatras. Halatang ayaw madamay. Sa anumang posibleng kriminal na kasong maririnig niya, kinuha ko ang aking bag. Tumayo. At moyos na nakpaalam kay Paulo. Naglakad ako palabas ng opisina. Ang tunog ng aking sapatos ang tanging naririnig sa tahimik na hallway. Sinundan ako ni Rafael pababa sa parking basement. Pagpasok namin sa kotse. Ang katahimikan ay nakakabingi. Isang mabigat at nakakasakal na presensya sa pagitan naming dalawa, hindi siya makapagtanong kung ano ang maalam ko. Dahil alam niyang kapag nagtanong siya, aminin niya ang lahat, at hindi ko rin siya kinausap. Hinayaan ko siyang malunod sa sarili niyang takot sa buong biyahe pauwi. Iyon ang huling gabi na natulog kami sa isang bubong. Kinabukasan, pumasok na ang formal na investigasyon ng Anti-Money Laundering Council kasama ang Fraud Division ng bangko. Sa tulong ng mga ebidensyang isinumite ni Attorney Donato, ang madokumentong pinirmahan ni Celeste, ang pekeng notaryo, ang mainilipat na pondo. Lahat ito ay nasa kamay na mega autoridad. Hindi kinayangam sa buwatan ang pressure. Sa loob ngang 3 araw, nakatanggap akong larawan mula kay Javier. Kuha ito sa isang discreet na parking lot sa Makati kung saan nakita sina Rafael at Celeste.
Sam galitrato. Makikita ang galit sa kanilang mamuha. Sumisigaw si Rafael. Itinuturo si Celeste. Habang si Celeste naman ay umiyak at mukhang naghihisterikal. Nagsisimula na silang makagat-kagatan. Nang matanggap ni Celeste ang supuena para sa disbarment proceedings at patong-patong na kasong kriminal. Ginawa niya ang inaasahan kong gagawin ngang isang taong makasarili upang iligtas ang kanyang sarili mula sa matagalang pakakakulong. Nakipakasundo ang kanyang abogado sa piskalya. Naging state witness si Celeste laban sa sarili niyang kasabwat. Inamin niya na pagkaang notaryo at hindi ako humarap sa kanya para pumirma. Ngunit itinuro niya si Rafael bilang utak ng lahat. Sinabi niyang si Rafael ang nakpekeng pirma ko at pinuwersa lamang siya dahil sa kanilang nakaraan at manggapangako ang negosyo. Hindi ko na kailangang magsalita o makipag-away. Sila na mismo ang sumira sa isa't isa. Ang proseso, ang aming annulment at division of assets, ay naging mabilis. Tahimik. At walang awa. Dahil sa mga kasong kriminal at sa pag-amin ni Celeste. Napilitan si Rafael na isuko ang lahat ng natitirang ari-arian upang maiwasan ang mas mahabang sintensya at maibalik ang mga perang ninakaw niya mula sa aming conjugal property, naiwan siyang walang pera. Sira ang reputasyon sa corporate world. At nahaharap sa mga taon ng legal na pakikipaglaban, si Celeste naman ay tuluyang nadisbar. Tinanggalan ng karapatang mag-practice ng batas sa Pilipinas. At ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan nga, hahihiyan sa legal community ngang Makati. Matapos ang lahat, ibinenta ko ang kondo sa Bonifacio Global City. Hindi ko na kayang manirahan sa isang lugar na naging entablado nga, napakaraming kasinungalingan. Lumipat ako sa isang mas maliit. Ngunit napakagandang condo sa Legazpi Village sa Makati. May mga araw na nakaupo ako sa balkonahe. Uminom na kape habang pinakmamastan ang mahanaklalak na tao sa baba. Napagtanto ko na minsan, ang pinakamalalim na pagkakanulo ay hindi nangyayari sa mga maingay na pagtatalo, kundi sa mga tahimik na sandali bago ka matulog. Ngunit natutunan ko rin na ang tunay na kapangyarihan ng isang babae ay wala sa paghihiganti sa pamamagitan ng galit at siga. Nasa kakayahan niyang manatiling kalmado. Gamitin ang isip at hayaang ang sariling kasakiman ng kanyang mga kaawe ang maging sanhi ng kanilang pagbagsak. Isang hapon, dumaan ako sa tapat ng dati naming building sa BGC dahil may kailangan akong daanan sa lugar. Tiningala ko ang 12 palapag kung saan nagsimula ang lahat. Wala na akong naramdamang sakit. Wala na ring galit. Ang tanging natitira sa puso ko ay isang malalim at mapayapang pasasalamat. Pasasalamat sa pagmulat ng aking mamata. Pasasalamat sa aking bagong kalayaan. Pinaandar ko ang makinangang aking sasakyan at nagmaneho palayo nang hindi na muling lumingon pabalik.